parang as I said, it can be a monkey wrench, it can be a Trojan horse, although we welcome it and we applaud the Ombudsman Martires for it. Tingnan natin kasi baka gumulo lang ang issue. Kasi lahat ng tao nakasentro tayo sa impeachment. Baka ang sabihin nila, alam mo naman maraming magugulo dyan. Sabihin nila, may kaso na, i-dismiss na natin yung impeachment. As I said, yung mga senador are, sa totoo lang, sad to say, no? Iba dyan, ex-convict. Iba dyan, galing sa circus. Iba dyan, galing hindi naman marunong talaga, committee di silencio, etc. etc. So, baka kung ano na lang iboto nila kasi nga, they can vote as they want. But again, Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Tinawag na ex-convict at mga galing sa circus daw, nitong si Attorney Howard Calleja, itong sina Bato at Padilla. Dahil po mga kabunyog ayon po kasi sa kanyang sinabi, hindi dapat basta-basta na lang naboboto ang isang senator judges. Kung ano ang gusto nila. Dapat daw maging patas sila at wag maging bias sa kung ano man ang sinasabi ng ebidensya. Dahil po mga kabunyog alam naman natin itong mga makasarang senador, kung ano ang kanilang bias pag nagbotohan na, kung mako-convict ba itong si Sara or hindi. Dito po nagbitiw ng masakit na salita itong si Attorney Howard Calleja, kina Bato at Padilla, na tila pinaparinggan ito. Anyway, para po sa iba pang mga sinabi niya, heto panoorin po natin ang kanyang interview. Let's talk about the continuity, Attorney. So, ngayon sinisimula niya itong proseso, pero patapos na yung term na ni Ombudsman Martires. Hindi naman necessarily na pagdatapos ng investigation, they can hindi carry naman over to the next term. It would carry over. Pero yun nga, ang kinakatakot ko, for example, bilisan niya yung investigasyon. Bago siya mag-retire, maglabas siya ng information. As I said, the information is the one that controls the trial. Kasi kung ano lang yung nasa information, yun lang ang issues na kailangan pagtalunan sa kaso. Of course, the next ombudsman can also ask for an amendment of the information. It is also possible. However, siyempre, that would need, again, permission from the Sandigan Bayan. Paano kung di pumayag? Ang sinasabi ko lang, paubayan na niya yung, kumbaga, yung giya o yung control dun sa susunod na ombudsman para it would give them full leverage on how to conduct the trial. It is good that they started, but sana nga yung continuation na to, paubayan na niya sa susunod na ombudsman. Paano yung gagawin po yun, yung ipaubayan? So kasi nagsimula na di ba, yung proseso sa kanya. Ngayon lang naman yan, binigyan ng couple of days, I think 10 days si Vice President Sara sumagot, and then bibigyan din ng few days sumagot yung other side or yung House or kung sino man yung complainant. So sa akin, let the process go its own way without forcing any other speed or any other kumbaga fast tracking na sinasabi natin. Let it go through the usual course, but without unnecessary delays, but also not without unnecessarily fast tracking into the favor of Justice Martires in the hope of saving or being an ally to Duterte. Tapos, Attorney, so alam natin yung confidential funds, if I'm not mistaken, yung issue na yan constitutes the second articles of impeachment. Yes. So what do you think so far of the process happening in the Senate? Well, impeachment proceedings. Paalala ko lang, I heard the statement of Senator Enrile at saka ni former Chief Justice Puno. Talagang kahit sila nagtataka sa conduct ni Senator Cheese at ng mga senator judges, no? At yun nga ang sinasabi namin na hindi ka pwedeng maging abogado at judge at the same time. At yung unnecessary delay na ito nakakapagbigay ng kumbaga nakakasira ng kumpiyansa. Kaya sana nga tumuloy na ito at kaya nga tinitingnan namin kung talagang pag-aaralan natin, sabi ko nga kung titingnan natin vis-a-vis the ombudsman filing, parang ang kumbaga parang as I said, it can be a monkey wrench, it can be a Trojan horse, although we welcome it and we applaud the Ombudsman Martires for it. Tingnan natin kasi baka gumulo lang ang issue. Kasi lahat ng tao nakasentro tayo sa impeachment. Baka ang sabihin nila, alam mo naman maraming magugulo dyan. Sabihin nila, may kaso na, i-dismiss na natin yung impeachment. As I said, yung mga senador are, sa totoo lang, sad to say, no? Iba dyan, ex-convict.
iba dyan galing sa circus, iba dyan galing hindi naman marunong talaga, committee di silencio, etc. etc. So baka kung ano na lang iboto nila kasi nga they can vote as they want, but again paalala ko sa kanila, parang sinabi na nga ni Senator Enrile at Justice Puno at Justice Carpio na sinabi nga nila na this Constitution is always supreme. They can make their rules, however, the rules should not be in conflict or kontra sa ating Constitution, which always the Supreme Court can look over them. Parang if they have, parang kung umabuso sila sa power nila, kung may grave abuse of discretion, pwede silang kunin because what is supreme is not the Senate but the Constitution. Yan, pwedeng gamitin na dahilan ng mga kaalyado ni Vice President. Pero na investigation ombudsman, bakit pa natin nililitis? Pero they have to be reminded na magkaiba yung tracks na yan. Dahil iba naman yung goal ng ang proseso sa ombudsman hanggang sandigan bayan kung sakasakali. At iba naman yung goal ng impeachment trial. Opo, yung objective ng impeachment trial is to take her out from office and not to serve any public office forever, di ba? Yun ang penalty doon. Whereas ombudsman is to file this in the Sandigan Bayan, where later on the Sandigan Bayan would find her yung conviction or acquittal, which has a criminal liability, which has a prison sentence, no? So pareho yan. At saka pwede rin sabihin ng Sandigan Bayan, ibalik mo yung pera, di ba? Parang yung isang senador dyan, buti hindi nanalo, pinababalik, ayaw ibalik yung pera. So tingnan na lang natin kung dito pag pinabalik, ibabalik ni Vice President Sara. Pero kayo ba bilang isang abogado at keen observer dito sa mga nangyayari sa Senado, tingnan nyo ba matutuloy yung trial talaga? Actually, aabot din sa punto na maglalabasan ng ebidensya. Malaman kung talaga bang nagkasala si Vice President. Sa tingin ko, matutuloy ito and I'm very hopeful that the 20th Congress will continue. Kasi isa dun sa pinabalik ng ng Senado sa House, sabihin kung ready or itutuloy ng 20th Congress. I think itutuloy nila. But ang naguguluhan din ako dahil iba yung House panel, iba yung House of Representatives. So parang hindi rin malinaw yung pagkakasabi ng Senate doon. At pangalawa, sinabi lang nila sagutin nyo ito. Ang tanong doon, wala namang period kung kailan sasagutin o kung kailan magbibigay ng certification yung House. So pwede bang sabihin ng House ngayon yan o next month? So yun din. So that's why I'm saying, although medyo magulo, yun. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.